So good morning mga kamaster, meron tayong update lang dito sa ating bike para ma-update ko kayo. I-bike check po natin ulit to, itong ating handlebar, yung chainring at saka yung ating RD na Diore. Let's go mga kamaster. A few moments later. Ito nga mga kamaster, i-update ko kayo dito sa ating integrated handlebar na submit po yan. And dito sa ating oval chainring na 34 teeth. Yan po, 34. And sa ating Diore na RD. And syempre yung ating shifter. At saka yung ating 38mm na ayan, na rim. Yan. Okay. So dito tayo sa ating handlebar. Ito po 6 months na to buhat ng ating kinabit. Nandiyan din po sa ating channel yan. Sa ating YouTube channel. Dati kasi binaligtad ko yan para maging upright nga yung position dahil lang bike ride ko talaga is nasa comfort. So napayuhan ako ni Master Kuya Joel. Kaya yan, naging ganyan na yung yung forma ng ating handlebar. May nag-comment sa akin dati sa ating YouTube channel kung okay daw ba to or hindi siya prone sa mga crack dahil nga daw nakaganto na, nakadiretso. Okay naman po siya Pasensya na kayo, maingay dito sa amin dahil nasa tabindaan lang ako. Okay naman po siya, nasubo ko na po to sa trail, sa mga long ride, kadalasan long ride. Okay naman po siya. Ayan, hanggang ngayon, ayan, nakita nyo, nakakabit pa din. At yan na yung aking position talaga na yung instance ko sa bike na dating na medyo aggressive na ako ngayon. Kagandahan pa nito, talagang totoo pala yung sinasabi na pagka ganyan yung position mo, mas magkakaroon ka ng pwersa sa sa mga ahon. Kahit hindi ka masyadong praktisado, mararamdaman mo talaga yung yung kaibahan kaysa doon sa dating nakaangat yung aking handlebar, naka-upright, kaysa sa ganito na aggressive ang position. Okay po, tapos may back sweep pa nga. Ayan, nakikita nyo naman yung pagka back sweep nya. Kaya okay na okay po yan. Okay po mga kamaster. So punta na po tayo sa oval chainring. Ito, kagaya nga pala nasabi ko, ito nakakabit na to ng 6 months na po siya dyan na nakakabit. Halos magkakasunod-sunod po yan yung mga in-upgrade natin. So dito naman tayo sa oval chainring. Ayan, ayos na ayos din po itong oval chainring na to. Kung napanood nyo po yung ating video nung nagbataan to Baguio po kami, yan na po yung nakakabit sa akin, yung chainring na yan. Gamit na gamit po talaga dahil sa tamang-tama lang dun sa lakas ng padjak ko, yung kaya ko lang. Dati kasi naka 36 ako na ganito, medyo nahihirapan ako dahil yung 36 na chainring, pag dun sa power sa power na ikot niya, 38 ang palo noon. Ganun po yung sa mga oval chainring. Ito po 34, kaya 36 yan pagka nasa power stroke ang palo mo. Yun po yung aking karanasan dyan. At sinukat ko din po sa mga round chainring yun, yung laki ng agwat ng pagkabilog niya. Kaya nasa 36 po talaga siya. Yun po yung nakita ko dyan. At ganoon din po, siyempre sasama ko na rin dito sa atin yung ating RD. Hindi po to long cage, tamang lang po to, pero kaya niya po. Ito po 46T. 8 months na pong nakakabit ito sa atin, itong gamit na to. So subok na rin, wala pa ho tayong pinalitan dyan, wala pa ho tayong in-adjust dyan. Yan pa rin siya. Nagamit ko na rin sa long ride to nung sa Malangaan Cave sa San Rafael, Bulacan. Halos 300 plus kilometers din po yung bike namin balikan po yun. Yan po yung nakakabit. Kaya lang nung panahon na yon, nakakabit naman kasi sa akin dito 36. Yan. So pagka siguro lakas ulit tayo, baka balik ko yung 36 dito. Sa ngayon 34 muna ako. Sa kadena naman, ito pa rin yung kadena ko na hindi naman original na Shimano to pero sa ngayon okay naman. Maganda naman po yung play nya. 8 months na to, 8 months na pong nakakabit to. Saka po itong ating shifter. Ito, nabili ko nga lang po to sa isang nag-upgrade. Tapos yung shifter nabili ko nga po sa Lazada. So
Nagamit ko na po nga po siya sa Baguio. So okay na okay po. Talagang iba talaga pagka original na Diore ang gamit natin. At magandang pyesa talaga. Wala kang magiging ano eh. Lahat ng ang tawag dito, lahat ng shifting ayos na ayos po. Talagang swabing-swabe yung pagpapalit ng shifting. At saka basta maganda rin yung cable na gagamitin natin, syempre. Yan. Dapat magandang cable din. Kadalasan po nagkakaroon din ng problema pagka may kalawang po yung sa loob ng cable. Kaya akala natin may problema tong RD. Pero talagang minsan po may problema pala itong cable natin. Na minsan mahirap ng makabatak. Tapos o kaya makarelease. Yun po nangyayari. Nahaharangan siya ng mga kalawang eh. Kaya dapat po maintain natin na malinis yung ating cable. Para lagi maganda yung shifting natin. Yan. So dito naman po tayo sa ating rim, sa wide rim. Yan. Ito pong aking gulong sa likod is 2.10 o 2.1. Ayan, nakikita nyo naman. Okay na okay po itong aking wide rim na to. Talagang hindi ako nagsisisi sa aking ginawang pagpapalit ng wide rim. Kasi yung taba ng gulong, mas bumuldog siyang tingnan eh. Dito po sa may ibabaw. Kasi dati manipis lang yan eh. Dito sa likod, mataba. Pero pagdating dito sa ibabaw, manipis dahil nga 28 mm lang dati yung ating rim. So yan, naging 38. Nadagdagan ng 10 mm. So para sa akin, mas gumanda siyang tingnan. Mas naging bulldog siyang tingnan. Ayan po, dito po tayo sa unahan. Ayan. Mas lumapad po itong pinakaibabaw nitong gulong natin. Tapos dito po sa unahan ay 2.2 yung aking gulong na Icon na Maxxis. Ayan, Maxxis Icon. Kaya napakaganda po nito sa mga mga loose road. Ibig sabihin yung mga magagaspang na may mga buha-buhangin ganun. Talagang yung steady yung stable yung ating pagpadyak doon. Hindi tayo ma-slide, hindi tayo madudulas, wala tayong inaalalang ganun. Kaya pag sa mga lusong na medyo magagaspang yung mga daan o yung may mga buha-buhangin hindi ako masyadong nag-aalala. Dati kasi sa gulong kong 35mm na Continental noon medyo madalas ako na-slide dun saka din sa mapaputik, saka pag nakapag-ride tayo sa mga mapaputik na lugar. Kaya yung gulong ko na to ayos na ayos po. Gustong gusto ko siya. Ayos na ayos sa akin yan. So halos 7 months ko na rin pong ginagamit tong rim na to. Kasama na syempre yung mga gulong na yan, yung set na yan, pati mga spokes. Halos magkakasunod ko lang silang in-upgrade yan Yun nga, yung RD, chainring, gulong, at saka ito yung pinakahuli, yung ating integrated handlebar. So ayan mga kamaster, yung masasabi ko sa inyong update para sa mga piyesang nakakabit sa bisikleta ko. Para magkaroon din kayo ng idea kung gusto nyong gayahin yan or gusto nyong gawin din na ganyan yung nakakabit sa bisikleta nya. 29er po yan mga kapatid, Paxter Harvard 29er. Na-upgrade ko lang po ng pakonti-konti. Sa next video po natin, i-update ko po kayo dito sa hub ko na Aerowick at saka sa disc brake po at saka sa mga preno. Mga stock po itong preno ko na MT200 lang po na Shimano. 3 years na rin mahigit yung Aerowicks na yan at saka yung ating mga disc brake. Yun po yung susunod ko sa inyong i-update kung ano ba yung nangyari sa mga panahon na yon, sa mahabang panahon na ginamit ko siya, trail at long ride. Pero kadalasan po sa ngayon long ride na po yung mga ginagawa kong pagbabike. Makikita nyo naman sa ating mga video uploads. So ayan mga kamaster, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating bike update sa ating pyesa. Thank you mga kamaster. A few moments later. So mga kamaster, maraming salamat. Ayan, na-update ko na kayo sa ating ilang pyesa sa ating bisikleta. Sana nagustuhan ninyo itong video na to, at kung sakaling nagustuhan naman ninyo please consider to subscribe naman po mga kamaster. At maraming salamat po sa inyo sa patuloy na suporta dito sa ating maliit na channel na ito. Huwag po sana kayo magsasawa
sa pagsuporta sa Bikers Wall. Good day mga kamaster and God bless. Keep safe sa inyong mga ride mga kamaster. Hanggang sa muli.